Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Ang mga antingero naman, nakalabas na ang mga bulo at tabak habang nakakabit dito ang kanilang mutya at agimat. Si Noli naman, nanginginig na ang kamay nito sa hindi malamang dahilan. Hindi na muna siya nagpapalabas ng mga sandata dahil nais niyang pakiramdaman kung ano ang maitutulong ng mutya ng agot sa kanya. Nakakarampot pa lamang niyang natutunan dito. Ang mga kabayo noon nilang sinasakyan ay paisa-isa nang nagsisipulasan dahil sa ginawa ng mga nilalang. Matapos ang pangyayaring yon, agad rin namang gumawa ng aksyon ang kasama nila Manong Duming. Nang akmang papaligiran na nila ang nilalang na yon, agaran din naman silang umalis sa kanilang kinaroroonan. At doon nasipat nila Noli ang buong kaanyuan nito. Ayon kay Noli, na ang nilalang na kanilang nakalaban noong mismong gabi ay merong mahabang kamay at mga paa. Para itong sigbin kung iyong sisipatin, pero napakahaba ng mga paa nito. Mahalin tulad mo rin sa tao ang wangis ng kanyang muka nang siyang ikinagulat ng husto ng pangkat nila. Animoy nilalang yung nakatakas galing impyerno kung iyong titingnan. Maliban sa mahaba nitong braso at binti, meron din itong maitim na balat na parang sa pusa. Isa itong alaga ng mga engkantong itim na tumago sa mundo ng mga tao. Pero ang hindi mapaliwanag dito, bakit sila napadpad sa lugar na ito? Wika ng ermitanyo. Sa lumipas na minuto, hindi na nila nasilayan ang nilalang. Pinili na nilang tawagin ang kanilang mga kabayo upang makapagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Hindi na sila nagpahinga ng mga oras na yon dahil sa banta sa kanilang grupo ng nilalang na yon, na baka hintayin lamang ng mga ito na sila'y makatulog sa lupaing yon. Sa pagdating nila sa lupain ng mismong nagngangalang Sanoy, kaagad nilang hinanap ang tirahan nito. Hindi pa man noon sumapit ang hating gabi, kaya marami pa silang oras ng gabing yon. Habang naglalakbay sila papunta sa lugar, kahit papano, napanatag naman ang kanilang mga kaisipan. Alam nilang hindi na sila nito masusundan dahil sa napakaraming pangundrang halaman ang nakatanim sa lugar na yon. Manong, sigurado ho ba kayong ito ang daan papunta sa tahanan ni Sanoy? Masyado na kasing madilim sa paligid eh. Baka kasi tayo maliligaw. Wika ni Noli habang patuloy silang naglalakbay. Hindi na kasi mapakali si Noli dahil wala silang kaidi-idiya kung saan sila tutungo. Dahil na din sa kalabisang makita ni Noli ang taong yon, kaya halos hindi na siya mapakali. Kumalma ka lang dyan, iho. Mararating din natin ang tahanan ng taong gusto mong kausapin. Huwag kang mag-alala. Nasa tamang direksyon tayo. Sagot naman ng maestro niya. Matapos makapagsalita ang ermitanyo, pinili na lamang tumahimik nitong si Noli. Wala din naman siyang magawa ng mga oras na yon, kundi magtiwala sa kanyang maestro. Wala rin naman siyang kaalam-alam sa lugar dahil unang bisis niya roong nadapo. Sa ilang oras nilang paglalakbay, nadapo na sila noon sa isang bahay
na naroon sa isang malawak na maisan. Dahil sa wala silang pagpipilian, naglakas loob na silang lumapit sa tahanang kanilang nasilayan. Tao po! Tao po! Wika ng ermitanyo habang kumakatok ito sa pintuan ng bahay na yon. Nang marinig sila ng mga taong nasa loob nito, agad din naman silang pinagbuksan ng pinto. Kasabay ng pagbukas ng panauhing yon ay ang pagbati dito ng ermitanyo. Magandang gabi ho sa inyo, Mano. Pwede ho ba kaming makituloy sa inyong pamamahay? Mga manlalakbay ho kami. Kahit sa labas lang ho, ayos lang yan sa aming grupo. Wika dito ni Manong Tuming. Nang marinig ito ng lalaki, tumango lang naman ito at ngumiti sa kanila. Agaran itong bumalik sa loob ng tahanan nito upang kumuha ng mga kagamitan nang siyang gagamitin ng kanilang grupo sa pagtulog. Ang iba naman na mayroong dala-dalang mga duyan, habang nasa papag ang iba nilang mga kasama. Ang iba naman, kinakabit sa mga kahoy ang kanilang mga duyan sa bakura ng pamamahay ng kanilang hinintuan. Natuwa naman sila kahit papano dahil binigyan sila ng makakape upang hindi sila lamigin magdamagan. Kahit siksikan ang iba sa kanila sa maliit na pantawan ng kubo, maayos naman ang kanilang mga tulog. Pinapalaho na rin ng ermitanyo ang dalupaho upang maiwasang makita ng mga tao sa lugar, at baka ito pa ang magbibigay ng sanhi ng kaguluhan sa lugar sa oras na makita ito ng mga tao. Dahil sa nais ding makapagpahinga ni Noli, nakipagsiksikan na rin sila kila Danilo at Lando. Iniwan nila ang mga kabayong nakatali sa isang santol sa labas kung saan merong mga damong makakain ito. Sa pagsapit ng umaga, tanaw na tanaw nila ang paglabas ng haring araw. Nang magising na silang lahat, agad din naman nilang isinaayos ang kanilang mga kagamitan nang siyang dala-dala nila sa kanilang paglalakbay. Maayos silang nagpapaalam sa pamilya ng tahanang yon bago sila nagpasyang muling tahakin ang daan papunta sa tahanan ni Sanoy. Hindi na rin nila nagawang matanong ang magsasaka dahil sa kanilang pagmamadali. Sa ilang oras nilang paglalakbay, sa wakas, narating din nila ang tahanan ni Sanoy. Nang makita ni Noli ang tahanan ng taong yon, halos kinilabutan siya sa kanyang katawan. Dahil ang pamamahay ng taong yon ay nasa mismong paanan ng baliti. Bali animoy hinukay pa yun ng matagal na panahon. Ang nagsisilbing bubungdi ng bahay na yon ay ang mismong ugat na puno ng baliti, maging ang pinakapuno nito. Masayang masaya noon ang buong pangkat nila dahil ang buong akala nila naroon ang nagngangalang Sanoy. Doon, sa kanyang pamamahay. Sinuli noon, halos hindi na mapakali dahil sa labis na kaba nitong nararamdaman. Sa paglapit ni Manong Duming sa pamamahay ni Sanoy, pinili ng ermitanyong samahan siya nito dahil hindi rin sila nagpapadalos-dalos na lumapit sa tahanan nito dahil maaring alam ng taong yon na naroroon ang taong nakakuha sa armas na matagal na nitong hinahanap. Habang naglalakad ang ilan sa mga kasama ni Manong Duming sa bahay ni Sanoy, pinili na lang nilang magmasid sa paligid at alertong-alerto noon si Noli dahil maaring may mga alaga itong nakakubli sa kanilang paligid.
Sa pagpasok nila Manong Duming at Mang Carpio sa loob, pinili ni Nuling dumistansya rito. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat niyang lumabas na ang mga itong hindi kasama ang nagngangalang Sanoy. Doon nila napagtantong si Sanoy ay wala sa pamamahay nito. Ermitanyong Duming, baka umaga pang umalis si Ginong Sanoy. Hanapin po ba natin? Wika ng isang kasamahan nilang antingero. Sige. Lilibutin natin ang lupain ng magmaestro. Iwan muna natin ang ating mga kagamitan dito upang hindi tayo mahirapan sa pag-iikot. Sagot naman ni Manong Duming. Nang maayos na nila ang kanilang mga gamit, nag-umpisa nang maglibot sa lupain ang kanilang grupo sa nagngangalang Sanoy. Dahil sa lawak ng lupaing yon, halos inabot sila ng kalahating araw sa pag-iikot. Kahit anong paghagilat nila kay Sanoy at sa maestro nito, bigo silang mahanap ang mga ito. Sa pagbalik nila sa tahanan ni Sanoy, pinili pa nilang pasukin ang bahay nito upang makasigurado. Dahil sa wala naman silang nakikita sa bahay nito, pinili nilang tunguhin ang pamamahay ng maestro nitong si Constancio. Wala na silang sinayang na oras noon dahil sa marami pang gawin ang kanilang pangkat sa mga susunod pang araw. Tutungo pa kasi sila sa tinagong dagat upang bisitahin ang kaibigan ng ermitanyo na si Ruhing. Bali magkaugali din yun ni Nuli at Danilo na mahilig sa sabong. Malayo man noon ang pamamahay ni Constancio sa bahay ni Sanoy, hindi ito alintana sa kanilang pangkat. Si Nuli noon, hindi na mapakali dahil sa sobrang kaba. Dahil talagang magduelo sila noon kung magkita sila. Huwag kang mag-alala, iho. Marami tayo. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka naman papatay nun eh. Susubukin ka lang nito. Wika ni Manong Duming. Dahil sa gabi na ng mga oras na yon, muli na namang humanap ng matutuluyan ang kanilang pangkat. Wala sila noong nakitang bahay, kaya wala sila noong pagpipilian, kundi matulog sa ilalim ng mga punong kahoy. Dahil nasa bukirin sila ng Uringaw, kaya madali lang silang makahanap ng angkop na lugar na kanilang pagpapahingahan. Ang napili noong pagpapahingahan nila Manong Duming ay ang dalawang kahoy kung saan ang tapat nito ay malaking puno ng baliti. Kausapin niyang muli ang Haring Tikbalang upang ipadala dito ang mensahe nila papunta sa magmaestrong yon. Maaring nasa kabilang dimensyon ang mga yon at may misyong kinakaharap. Kahit nasa malapit lang noon ang mga kasama ng ermitanyo, para bang hindi ito alintana ng ermitanyo na tawagin ang nilalang na yon. So mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Babang sa 161. Maraming salamat hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.